Sa kasaysayan ng teknolohiya, may ilang pangalan na tumatak hindi lamang dahil sa kanilang inobasyon kundi dahil sa kanilang malalim na impluensya sa paraan ng pamumuhay ng tao. Isa sa mga ito ang BlackBerry, isang uri ng cellphone na minsang naging simbolo ng prestihiyoso, profesionalismo at konektadong pamumuhay. Bago pa man sumikat ang mga modernong smartphones gaya ng iPhone at Android devices, ang BlackBerry ay tinuturing na hari ng mobile communication, lalo na sa larangan ng negosyo at pamahalaan. Subalit sa paglipas ng panahon, ang dating makapangyarihang tatak ay unti-unting naglaho sa popularidad. Nagsimula ang BlackBerry sa isang kumpanyang kilala bilang Research in Motion Limited o RIM na itinatag noong 7 ng Marso 1984 sa Waterloo, Ontario, Canada. Ang mga nagtatag nito ay sina Mike Lazaridis at Douglas Friggin, dalawang inhinyerong may matinding interes sa wireless communication at electronics. Si Mike Lazaridis ang pangunahing utak sa likod ng teknolohiya, samantalang si Douglas Friggin naman ang katuwang sa pagpapaunlad ng negosyo. Noong mga unang taon, hindi pa cellphone ang pangunahing produkto ng RIM. Sa halip, nakatuon sila sa paggawa ng wireless data technology, kabilang ang mga system para sa messaging at communication devices. Ang unang hakbang patungo sa BlackBerry cellphone ay nagsimula noong dekada 90 nang ang RIM ay nakipagtulungan sa mga telecommunication companies upang paunlarin ang two-way paging system. Noong 1999, inilunsad ang unang BlackBerry device, ang BlackBerry 850, na hindi pa isang ganap na cellphone kundi isang pager na may kakayahang magpadala at tumanggap ng email. Ito ang naging pundasyon ng magiging tagumpay ng BlackBerry. Ang petsang ito, taong 1999, ang may tuturing na opisyal na pagsisimula ng BlackBerry bilang isang produkto. Ang pangalang BlackBerry ay hindi basta-basta pinili. Ayon sa mga ulat, ang pangalan ay minungkahi ng isang branding company na tinatawag na Lexicon Branding. Napansin nila na ang maliit at bilog na mga key ng device ay kahawig ng mga buto ng prutas na blackberry. Bukod dito, ang salitang berry ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging maliit, madaling hawakan at kakit-akit. Ang kulay itim naman na device ang nagbigay ng black sa pangalan. Sa ganitong paraan, nabuo ang pangalang BlackBerry, isang kombinasyon ng visual inspiration at marketing strategy na madaling tandaan at may kakaibang dating sa merkado. Isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng BlackBerry ay ang logo nito. Ang logo ng BlackBerry ay binubuo ng 7 bilog o oval na hugis na nakaayos sa isang pattern na tila bumubuo ng letrang B. Ang disenyo ay minimalistic ngunit puno ng kahulugan. Una, ang 7 bilog ay sumisimbolo sa connectivity, isang network ng komunikasyon na nag-uugnay sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagkakaayos nito ay nagpapahiwatig ng organisasyon at kaayusan na mahalaga sa target market ng BlackBerry, mga profesional at negosyante. Ikalawa, ang simpleng disenyo ay sumasalamin sa prinsipyo ng kumpanya, efficiency at functionality. Hindi ito magarbo o komplikado, bagkus ay malinaw at direkta, katulad ng kanilang mga device na nakatuon sa produktibidad. Ikatlo, ang logo ay may modernong anyo na naaayon sa panahon ng digital revolution noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000. Ang paggamit ng itim at puting kulay nagbibigay ng impresyon ng pagiging seryoso, profesional at pagkakatiwalaan. Sa mas malalim na pagsusuri, ang logo ay maaaring ituring bilang representasyon ng ideya ng connected simplicity. Sa kabila ng pagiging teknolohikal, nais ipakita ng BlackBerry na ang kanilang produkto ay madaling gamitin at hindi nakakalito. Ang bawat bilog ay maaaring iugnay sa bawat user na konektado sa isang mas malaking network, isang konsepto na maging mahalaga sa pag-usubong ng global communication. Sa ganitong paraan, ang logo ay hindi lamang isang visual identity kundi isang simbolo ng layunin ng kumpanya. Sumikat ang BlackBerry noong unang bahagi ng dekada 2000 dahil sa kakaibang kakayahan nito sa email communication. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng real-time email access sa isang handheld device ay isang revolusyonaryong ideya. Ang kanilang serbisyo na tinatawag na BlackBerry Messenger o BBM ay naging isa sa mga pangunahing dahilan ng kasikatan nito. Ang BBM ay nagbigay daan sa instant messaging na libre sa pagitan ng mga BlackBerry users na naging alternatibo sa mahal na SMS services. Bukod dito,
Ang seguridad ng BlackBerry ang isa sa mga dahilan kung bakit ito pinili ng mga gobyerno at malalaking kumpanya. Ang kanilang encryption technology ay tinuturing na isa sa mga pinaka-secure sa industriya. Kaya naman ginamit ito ng mga opisyal ng pamahalaan, kabilang mga presidente at opisyal ng militar. Dahil dito, nakilala ang BlackBerry bilang isang business phone o executive device. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang paglalakbay ng BlackBerry. Maraming issue at kontrobersiya ang kinaharap nito. Isa sa mga pinakakilalayang pagtutol ng ilang bansa sa kanilang encryption system. Halimbawa, ang mga bansang tulad ng India at United Arab Emirates ay nagbanta na ipagbawal ang BlackBerry dahil hindi nila ma-access ang mga mensahe para sa seguridad ng bansa. Ang isyong ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa privacy at surveillance, isang debate na patuloy pa ring umiiral hanggang ngayon. Bukod dito, nahuli ang BlackBerry sa pag-adapt sa touchscreen technology at app ecosystem na pinasikat ng Apple at Android, habang ang ibang kumpanya ay nag-i-invest sa user-friendly interfaces at multimedia features na natiling nakatuon ng BlackBerry sa physical keyboard at email functionality. Dahil dito, unti-unti itong naiwan sa kompetisyon. Sa Pilipinas, dumating ang BlackBerry noong kalagitnaan ng dekada 2000. Ang mga telecom companies tulad ng Globe at Smart ay nag-alok ng mga BlackBerry plans na may kasamang unlimited BBM at email services. Dahil dito, mabilis itong sumikat sa mga Pilipino lalo na sa mga kabataan at young professionals. Ang BBM PIN exchange ay naging bahagi ng social interaction at ang pagkakaroon ng BlackBerry ay naging simbolo ng pagiging in at moderno noon. Nagustuhan ng mga Pilipino ang BlackBerry dahil sa affordability ng messaging services nito kumpara sa SMS. Bukod dito, ang physical keyboard ay naging paborito ng maraming user dahil mas madali itong gamitin sa pagtatype ng mahabang mensahe noong panahong iyon. Ang BBM naman ay naging platform hindi lamang para sa komunikasyon kundi pati na rin sa pagbabahagi ng larawan, status updates at emosyon. Sa kabila ng tagumpay, nagsimulang bumagsak ang BlackBerry noong bandang 2010 pataas. Ang pagpasok ng iPhone noong 2007 at ang pag-usbong ng Android phones ay nagpabago sa landscape ng mobile industry. Ang mga bagong device ay nag-alok ng mas malawak na functionality kabilang ang mga applications, games at multimedia features. Ang BlackBerry na nakatuon pa rin sa email at messaging ay nahirapang makasabay. Noong 2013, pinalitan ang pangalan ng kumpanya mula Research in Motion tungo sa BlackBerry Limited bilang bahagi ng rebranding effort. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang pagbaba ng kanilang market share. Noong 2016, inanunsyo ng BlackBerry na titigil na sila sa paggawa ng sariling hardware at magfo-focus na lamang sa software at security services. Sa kasalukuyan, ang BlackBerry hindi na kilala bilang isang cellphone brand kundi bilang isang software company. Nakatuon na sila sa cybersecurity, automotive software at enterprise solutions. Bagamat may ilang magtatangka na ibalik ang BlackBerry phone sa merkado sa pamamagitan ng partnership sa ibang kumpanya, hindi na nito naabot ang dati nitong kasikatan. Sa kabuuan, ang BlackBerry isang halimbawa ng kung paano ang isang makabagong ideya ay maaaring magbago ng mundo at kung paano rin ito maaaring mapalitan kapag hindi nakasabay sa pagbabago ng panahon. Mula sa pagiging simbolo ng koneksyon at profesionalismo, ito'y naging isang paalala ng kahalagahan ng adaptability sa teknolohiya. Sa pagtatapos, ang kasaysayan ng BlackBerry hindi lamang kwento ng isang cellphone, kundi ng isang revolusyon sa komunikasyon. Ito'y nagsilbing tulay sa pagitan ng tradisyonal na paraan ng pakikipag-ugnayan at ng modernong digital era. Bagamat ito'y hindi na kasing tanyag gaya ng dati, ang impluwensya nito ay mananatili sa bawat mensaheng ipinapadala natin, sa bawat email na natatanggap, at sa bawat koneksyon na ating binubuo sa pamamagitan ng teknolohiya.